Mahigpit na binabantayan ang level ng tubig sa naman ng LGU ang kanilang mga residente na huwag magpakampante. Si Oliver Bakay ng PIA sa Balitang Pambansa. Bagamat umaaraw na ngayon dito sa Cagayan ay patuloy pa rin ang pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River at sa mga tributaryo nito. Paliwanag ng DOST Pag-asa, lubhang mabigat ang buhos ng ulang dala ng bagyong Nika sa bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa Cordillera. Kaya naman patuloy pa rin ang pagragasa ng tubig mula sa mga kabundukan pababa sa Cagayan. Bagamat inilikas na kahapon ng mga mamamayang nasa alanganing mga lugar, ay patuloy ang panawagan ng mga opisyal na huwag magpakampante dahil nasa critical pa rin ang level ng tubig sa Ilog Cagayan. Ayon sa RDRRMC, nasa mahigit 2,000 mga pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. 73 mga bayan naman ang apektado ng bagyong Nika sa buong lambak ng Cagayan. Ayon kay RDRRMC Chair at OCD Regional Director Leon D.G. Rafael, inihalin tulad nila sa bagyong Ulysses noon ang bagyong Nika kung saan marami itong ibinuhos na ulan na dahilan ng matinding pagbaha. Worst case scenario yung aming pinaghahandaan. So, inahilin tulad namin ito kay bagyong Ulysses na kung saan maraming buhos ng ulan at nagkaroon ng pagbaha dito sa atin sa Lambak, Cagayan. Samantala, ang DSWD ay walang patid ang paghatid ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Sa pamamagitan ng Black Hawk Air Asset ng Philippine Air Force ay nakapagpadala kaninang umaga ang DSWD ng 1,000 relief packs sa Makunakon, Isabela para sa mga naapektuhan ng magkasunod na bagyong Marcy at Nika. Sa ngayon, nananatiling suspendido ang klase ng mga mag-aaral sa lahat ng antas sa lalawigan ng Cagayan dahil pa rin sa banta ng pagbaha. Patuloy din ang paghahatid ng mga tulong sa mga sinalanta ng bagyo, lalo na sa mga nasa evacuation center. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa.